Ngayon mga kalingap, maya-maya lang po ay gaya ng title natin, story time. So story time po tayo. Ayan. And ang story natin, alam niyo po kung tungkol saan or tungkol po kanino. Kasi total muling nabuksan, muling inopen yung kwento. At nung nakaraan medyo kulang pa yung kwento yung about kay Jose. Ay, kay Brother Jose. Oo, kay Jose. Yun po, siyempre, promote na rin natin. Magpo-promote natin ngayon si Jose. Pero ayan. may announcement si Kuya Bal na bawal na pong reaksyonan. Oo, yun nga, bawal na reaksyonan. Bawal na po. Bawal na pong reaksyonan. Pero ito, ngayon na lang naman. Ngayon na lang po ako story time, no? Para, tatawag, naka-live ako. Ayan. So, yung iba po ay hindi pa po alam yung totoong, yung buong kwento, lalo na po yung mga baguhan dito. Pero, ayan, total na open na rin. And gusto ko rin mapanood ng mga ibang mga viewers niya or supporters niya. Kasi, sobra pong, tawag dyan, kami po yung parang sobrang masama. Nababash. Kami yung nababash, kami yung masama, So ay mga kalingap, kaya dito may story time tayo. Pero ngayon, sigurado sasagutin to ni brother. Sigurado sasagutin na naman niya tong live na to, Pero ang masasabi ko lang, brother Jose, huwag mo naman kaming gawing sinungaling. Lalo na ako mo gawing sinungaling, pambira. Ako pa yung ginawa mong masama, brother Jose, So ayan, sigurado po ang sagot niyan sa mga sasabihin ko, lalo na pag yung wala na siyang masabi or wala siyang maisagot, mairibat, sasabihin niya sinungaling ako. Grabe po. Ginawa po akong sinungaling nitong ni Brother Jose. Ayan. Unang-una po, di po ako sinungaling, mga kalingap. Unang-una di po ako sinungaling. Kasi ayoko din sa sinungaling. Ayoko din sa sinungaling po. Kaya po sa mga beneficiaries ko, palagi kong sinasabi na pag may kayo, may gustong sabihin, huwag kayong magsinungaling, sabihin nyo lang sa amin. At pag-usapan natin. So ayan po Ayan, Brother Jose. Okay lang, sagutin mo na to. Pero ito yung huling ko na. Huling sasabihin ko, huling live or about sa issue. Ayan. At actually, nung nakita ko kasi yung live niya, 3 oras. 3 oras po, pambira. Di ko pinanood. Ito lang, di ko pinanood. Nagbasa lang ako ng comments, tapos siguro nag-skip lang, nagtingin-tingin. Kasi yan po, nakita natin, syempre. At syempre, kailangan ko rin mag-open. Kasi pag di ako nagsalita, isipin naman ng mga supporters niya, talagang mali ako. Parang ang sabi pa din, may nasabi ako na daw ako, parang nagdadrama, best actor, parang pambira. Parang ginagawa ay tawag doon, parang nililinlang ko daw yung mga viewers. So ibig sabihin yung million viewers natin, subscribers, ay parang sinabi mo na inuuto ko lang, parang ganun. Ayan, so yun po, at ayan, Kuya Bobby, pasensya ka na, dito ako sa Lingap Center mo nag-live. Ay, walang problema. Welcome Hindi, po. lang to, last na to. Lahat ng team ni Kuya Bal, team ni Kalingap Rab, pag napadaan dito, welcome po dito sa Ayan, Lingap Center. welcome po. So mamaya po ang ayan, sabi, iba daw ako sa harap ng camera. Grabe po mga paratang niya sa akin, mga kalingap. Parang, yun nga, scripted. Di ko po alam bakit to Yun yung mga paratang sa akin ni Jose, kay Kuya Bal. Iba daw tayo sa harap ng camera or papanggap. Ito lang masasabi ko, sa mga vlog ko, kailan ba ako yung parang nag-acting ba na, di ba minsan parang maiyak ka, yung sobrang para maawa yung mga viewers. Hindi naman acting. Magpapaiyak ka pa, hindi yung parang pati ako iiyak. Kasi ayoko po ng gano'n, ako mismo ayoko ng gano'n, ayoko ng arte, ayoko ng masyadong kakaawaan.
Kaya pansin nyo ako po sa mga vlog ko, sa mga beneficiaries ko, hindi po ako umiiyak, pinipigilan ko, no? Kasi hindi ako ganun, ayaw kong baguhin kung ano ako. Kasi kung masasabihin niyang ako ay tao na iba ako, or ibahin ko yung image ko, eh di sana ginawa ko na yun, yung parang sobrang iiyak ako sa camera. Ako pong iiyak lang ako sa camera pag may kinalaman sa aking pamilya, kay Kuya Bal, ayan. Yun po kasi yung inaano niya, parang pinopoint niya na ayan, nagpapaawa na naman. Parang ganun, nagpapaawa po tayo. Yun po yung mga sinasabi niya, yun, sa mga nababasa ko at sa mga, yun din. So ayun, story time na tayo. Mag-una nating pahabain. At syempre, masaya si Brother Jose kasi ano binigyan natin ng time, pinansin natin. Pero ngayon lang naman, pagbigyan na po natin. So, yun po, si Brother Jose po ay second cousin. Second cousin po yan namin ni Ed. Si Edo, si Supermac, pinsang buo ko yan. Ayan, sa mga kapamilya ni Brother Jose, sa mga kapatid niya, wala pa akong galit sa inyo, Kung kayo man ay meron, pasensya na po, pero ako po, wala akong galit sa inyo. At gusto ko lang pong sagutin tong mga tawag dyan. Yun nga, sagutin yung mga itong huling live ni Brother Jose, kasi open na naman po eh. Kung tutusin talaga dapat to ay matagal nang tapos or hindi na masyadong pinag-uusapan. Pero siya naman po kasi nagsimula eh. Siya yung nagsimula mag-open nun. Nadawit na naman tayo hanggang sa nagawa ng reaction video itong mga reactors natin. Tapos ngayon, nagagalit siya kasi ginagawan siya ng reaction video ng mga reactors natin, no? Siya naman po talaga yung nag-unang mag-open. Ayan. So ayan, si Jose po ay Brother Jose. Ako po nagpangalan sa kanyang YouTube channel, na Brother Jose. Para, yun nga, para meron siyang kakaiba. Parang meron bang bansag sa kanya, kagaya ni Brother Paas. Siya ay kinuha ko, Actually, ang kausap niya si Mama. Ayan, si Mama yung nag-refer sa akin na, anak, ito si Brother Jose nag-a-apply. Ako po, di talaga ako yung nagsabi sa kanya na pumasok siya. Parang pumunta na lang po siya doon. Pumunta na lang. Di ako yung talagang na, sige, punta ka dito. Ang kausap niya talaga si Mama. Di ko pa alam kung ano yung napag-usapan nila. At ayun, pumasok siya. Sasakyan pa namin yung pula. Kasi ako po, makakalingap nung time na yon is mababa pa po yung subscribers ko. Nasa 100 plus pa lang siguro. Kulang-kulang 200k. Di ko pa kayang magpasahod. Kaya ako po talaga, di ako sigurado, di ako sigurado na matatanggap ko siya, mapapasahod ko siya ng tama. Pero ayun, pumunta pa rin po siya, Tinanggap ko po kasi yun nga, wala siyang trabaho nung time na yon at buntis yung kanyang asawa, Ayan, sana mapanood niyo ito, mapanood nila to lahat, Ngayon lang po ito, pasensya na po kayo, Gusto ko lang din ikwento. Tinanggap ko siya, ayan, sabi niya kahit driver or basta yun, tinanggap ko po siya. At yun, kasama ko pa lang noon si Kuya Jason, si Edu, kaming tatlo pa lang at mababa pang subscribers ko noon, hindi ko pa talaga kaya magbigay. Nung una nga, si Papa pa yung nagbibigay sa kanya, pero may hiwalay pa yan sa akin, binibigyan ko yan si Brother Jose ng, yung mga unang pasok niya, mga pera, mga 300, ganyan, 200, kasi naawa po ako. Kasi minsan, pag bagong pasok sa akin, lalo na yung mga ngayon, yung iba dyan, wala po yung allowance. Wala pa pong allowance. Yung mga bago. Pero yung mga dati na, lagay nila pure health. Yan, medyo matagal na. Binibigyan ko na ng allowance. 10k, 12k. Pag 12k, pag medyo maganda yung revenue natin, 12k, 10k. Pero yung mga dati, sila Ian, yan. Medyo mataas na po. Mas mataas na po yung sahod nila. So, ayun. So, ayun nga, tinanggap natin si Brother Jose, Tapos, binibigyan ko siyang pera after namin mag-vlog tuwing araw-araw po yun, hapon, kasi parang may mauwi siya kasi sabi ni Papa wag daw muna, parang subukan muna natin kung tatagal, kasi tuwing may papasok sa amin, ang sinasabi talaga namin voluntary ito, parang ganun, voluntary ito, huwag ka mag-expect na may sasahurin ka or malaki yung makukuha mo. So ayun, tinanggap natin siya hanggang sa halos, kasi masipag naman, wala tayong masabi, okay naman si Brother Jose sa totoo lang. Ayan, kaya halos siya na yung malapit talaga sa akin, si Brother Jose. Minsan siya yung pinapabili ko ng bahog ng mga aso, minsan winowalk niya, dinodogwalk niya, And ayun,
yun nga, may time nga na minsan mas parang siya na yung kanang kamay ko, nasa supposedly si Mr. Bente Boy, Kuya Jason. Yan, yung parang kami na yung magkalapit ni Brother Jose. Tapos ayun, anong nangyari hanggang sa tinulungan ko siyang magkabahay. Yan kasi malabo ka, masyadong di alam nung iba kasi yung mga kwento. Sobrang di nila alam. Akala nila ako pa yung masama, ako yung sinungaling, ako yung walang nagawa, ako yung Yan po, tinulungan ko si Brother Jose magkabahay, tawag diyan. Yan, sinusumbat din niya po yan, pati yung pabahay, pinagpaguran naman daw niya. Pero ang tanong ko, masisimulan ba yung pabahay na yan kung nakapasok siya sa akin? Yun po yung tanong, magkakaroon ba ng sponsor kung makapasok sa akin? Magkakaroon ba ng sponsor kung na-vlog ko ba yung bahay na yan? Ito po, hindi ko po sinusumbat, kasi wala total, na-open na naman, sasagutin ko na ng isahan lang. Ayan. Pero ngayon parang galit pa siya. Hanggang ngayon galit pa siya sa mga, yun nga, dahil, ewan ko, pero ngayon doon po sila nakatira sa bahay na yun. Tapos yung sa 100K, yung binigay natin, pero utang, ayan, actually, yan po ay, kumbaga, ginusto niya rin naman po yun. Siyempre gusto niya magkabahay, buntis po ang kanyang, buntis ang kanyang asawa. So totoo lang po, naghiram pa yun sa akin ng pera nung nanganganak na po ang kanyang asawa. Ayan. Kaya nagtataka bakit parang ako pa yung masama, ako pa yung maghingi ng tawad. Yung nangyari sa kanya ay nagmula din sa kanya sa mga maling desisyon niya, sa mga maling ginawa niya sa pagsuway niya sa rules, Di ka magkakaganyan, di ka mapupunta diyan sa kung nasaan ka ngayon kung nagsunod ka. Tingnan mo si Edo, si Kuya Jason, Si Kuya Jason, nito nakaraan na napagalitan din. Pero siya, tahimik lang. Di ba Kuya Bobby, tama? Hindi sumusuway. Di siya lumaban, di siya nagpaawa effect. Halos lahat po, halos maingit na nga po itong mga pinsan kong buo. Si Edo nga, di ko pa napapabahayan. Si Supermac, di ko pa napapabahayan, papabahayan ko pa lang. Si Andoy, napabahayan ko na. Ikaw po. Ikaw Brother Jose, kapapasok mo pa lang. Napabahayan ka na, binlag na kita para magkaroon ka ng bahay para ma-open, para ma-vlog ka. Siyempre pag ma-vlog may mapasok na sponsor kasi di ko pa naman kayang magpabahay talaga nun kasi lalo na kung yan sa kamag-anak, di ko pa kaya kasi ang subscribers ko nun ilan pa lang, di kagaya ngayon, di ba? So kailangan ko pa talagang mas magsipag para totally ako yung gagastos. Pero sinusumbat mo pa rin kasi pinautang kita, utang lang yun, di yun bigay. Ba't kailangan mo isumbat yun? Yung utang na yun, wala yung interest. Diba? Di kita minamadali, nabayaran mo kaagad. Di kita sinisingil. Sa totoo lang po, sa K-Boys, ang dami pong may naghiram sa akin. Di man po sa pagmamayabang, Yan, ang dami po. Siguro mga 80%, 70% may mga utang po sa akin. Pero di ko po sila minamadali. Di na bayaran ako. Di ko binibigyan, di ko nilalagyan ng interest. Minsan nga nasabi sila, sige, batungan ko na lang, dadagdagan ko na lang. Pero hindi po ganun. Kasi ayoko po ng ganun kung magtutulong ako, yun lang. Pero di ko naman kayang magbigay po ng ganung kalaking halaga. Maliban na lang kung handa ako, nakapaghanda ako, gaya kay Andoy, napaghandaan ko, nakapag-ipon ako kahit papaano, kagaya kay Supermac, ngayon, may ipon-ipon ako kahit papaano, papabahayan ko siya. Ganun po yun, Kaya, bakit ako pa yung pinagmumukha niyang masama? Masama ba yun na i-vlog kita, na natulungan ka, na open yung sponsor sa'yo? Diba? Ano ba yung gusto mong mangyari? Ano ba yung gusto mong gawin? Kung maghingi ako ng sorry, ano ba yung pagkakamali ko? Anong hingi ko ng sorry sa'yo? Nagmula yan sa'yo. Nagmula yan sa mga maling desisyon mo. Sa pagsuway mo. Ang hirap kasi di mo matanggap na may pagkakamali ka. Yun ang hirap sa'yo. Tanggapin mo na may pagkakamali ka, na magpakumbaba ka. Wala ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Ayan, actually, ikaw nga lang yung napagalitan ko sa K-Boys nung nagsisimula ka pa lang. Nagbablog ako, nagang singit-singit, nagang interview ka sa kinakausap ko. Yan, ginalitan kita. Kasi yun nga, ka kasi, gusto mo palagi kang bida-bida, ganoon. Kaya, pero walang problema sa akin yun kasi
okay naman. Pag pinagsabihan kita, okay man na yan. So wala na yon, ano? Naisabi ko lang, tuloy, kaway. So yun, ano? Para mas makilala nyo, kasi saka sa mga supporters yan, nagko-comment yan, nababash ako. Ito, panoorin nyo po ito. Ano? At ito pa sa mga sponsor, as in po, sobrang dami kong pabor na ibinigay dyan kay Brother Jose. Yan, halos magselos na nga sina Super Andoy, sina Super Mac sa akin, ay sa kanya. Tuwing may sponsor, sabi ko sa kanya, pag may nag-sponsor, bibigyan kita dyan. Sa kanya ko lang po ginawa yan. Pag may sponsor, may nag-sponsor ng 5,000, bibigyan ko siya ng 500, 300. Yun, kaya po ang sipag niyang magsagot ng mga sponsor. Yun po yun. Brother Jose, wag mong sabihang sinungaling ako, wag mong sasabi kasi di ako sinungaling. Kaya kung wala kang mairebat, wag yung ay sinungaling yan. Di na po valid yung ano na yan, no. Nasasabihan mo kung sinungaling. Kasi unang-una ayaw ko rin sa sinungaling. Mas pipiliin ko pang tanggapin ang pagkakamali ko kaysa magsinungaling ako sa hindi ko ginawa. Ano? Kaya yun, ang dami kong kumbaga adjustment na ginawa para siyempre matulungan siya para kasi may baby po, may anak. Ano? Kaya ayun. Yun nga halos magselo sila tingnan mo si Kalingap, si Super Mac, di ko pa po napapabahayan. Ngayon ko pa lang siya pababahayan. No? Pero ikaw, simula pa lang, ang dami ko ng kumbaga advantage o benepisyo na binigay sa'yo. Pero bandang huli, ganito lang pala ang gagawin mo. Ano? Okay na, tahimik na sana eh. Wala na eh. Okay na. Ito pa yung kapatid mo, may utang pa sa akin. Ngayon, di ko na siningil. 50,000, naghiram ka sa akin. Para pang start ng negosyo ng kapatid mo. Pero nagbayad, siguro nasa 10K, 15K pa lang nababayad. Sabi ko magbayad kung kailan niya makakabayad. Pero ngayon nalugi yung negosyo, okay na, kinalimutan ka na, okay na yun. Tulong ko na lang yun. Ayan. So, yun po, story time po ito. At ayan, sasabihin niyan, sigurado po, sabihin niyan, sinungaling na naman ako. Kahit tanungin niyo po yung mga kasama ko. Lalo yung mga nauna, sila David, ayan, sila Edu. Ay, si Dan, di pa masyado. Wala pa si Dan. Kuya Jason, kilala niya po yan, Ayan pa, sa pagbablog, ikaw yung, sunod kay Kuya Jason, ikaw yung pangalawang talagang may mga rin kumbaga, may advantage kumpara kay na Edu, David, sinasamahan ka pa ni Edu tuwing minsan inayang pa kita mag-live habang nagta-travel tayo, ay mag-vlog, yan, inayang kita mag-vlog. Sige, mag-vlog ka para may kitain ka dyan. Yan, ako po, ganun po kasi akong leader, sabi ko, hinahayaan ko lang. Pero pag yung feeling ko may mali na, saka po ako nasabi. Pero hanggat maaari, nasabi ko, sige, okay yan. Kino-consider ko po yun kasi inisip ko yung pangangailangan. Kaya yun, sayang po talaga ang dami nito ni Brother Joseng supporters noon. 80,000 na mukbang lang po siya, makain mukbang. Sinasamahan siya ni Edu. Si Edu, mabait si Edu. Kahit pauwi na si Eds, masabi siya, Eds, samahan muna ako, mamukbang tayo. Wala yan. Sasamahan siya ni Eds. Wala yung kapalit, wala yung bayad. Minsan si David kasama niya. Minsan nga ako nakasama niya rin sa mukbang niya. Yun po, kaya naisip ko, saan ako nagkulang dito sa taong to? Kaya nagkagulo dahil sa pagkakamali niya rin. Ito pa, bago siya umalis, may suggestion ako sa kanya. Sabi ko, Brother Jose, huwag kang umalis, mag-scouter ka na lang sa akin. Kung gusto mo na solo ka. Ayan po, siguro di pa po ito alam nung iba, o di ko pa ito nasasabi. Sabi ko, Brother Jose, mag-scouter ka na lang sa akin, kasi mababash ka niyan. Pag nag-solo ka, ang daming basher nun. Nababash na ako nung time na yun, di pa naman siya totally umaalis. Nababash na ako nun, ang dami ng basher. Pero ako inisip ko pa rin yung yung samahan namin. Sabi ko, huwag kang umalis, mag-scouter ka na lang kung gusto mong mag-solo para may time ka sa pamilya mo. Pero ito yung sinabi niya, nabanggit sa akin na iyan napanood niya. Ang sabi daw, parang binabaan ko daw yung ranggo kung gagawin siyang scouter. Pambira, kailan nagkaroon ng ranggo dito sa Walang ranking. Walang ranking dito sa Kalingap. Tulong-tulong, sama-sama. Yun po. Halos lahat po ng binigay ko sa kanya ng ikabubuting option na desisyon sa kanya. Pero hindi, yun po kasi, matigas po kasi ng ulo. Hindi niya ako sinunod. Yun po ang problema sa kanya, matigas po talaga ang ulo.
As in po.